Facebook friends, balak ipasara ng Department of Environment and Natural Resources ang ilang business establishments sa simula ng rehabilitasyon ng Manila Bay sa linggo. Ayon kay DENR Undersecretary Benny Antiporda, kakanselahin nila ang Environmental Compliance Certificate at Mayor's Permit ng mga establishmento na sinasabing nagpapalala ng polusyon sa Manila Bay. Hindi niya sinabi kung ilan o ano-ano ang mga ito. Mahigit 200 ang nasa initial list ng DENR na mga establishmentong wala o hindi umano sapat ang sewage treatment plants. Kabilang dito ang ilang hotel, restaurant, shopping mall at condominium. Isang Pinoy student ang namatay sa isang fraternity party sa Irvine, California sa Amerika. Sabi ng mga ka-frat ng biktimang si Noah Domingo, maraming nainom na alak ang biktima bago siya nawalan ng malay. Agad tumawag ng 911 ang mga kasama niya pero pagdating ng ambulansya, hindi na raw humihinga si Domingo. Iniimbestigahan na ng mga otoridad ang insidente. Sinuspinde naman ng University of California ang lahat ng mga aktibidad ng Sigma Phi o Sigma Alpha Epsilon Fraternity. Wala pang pahayag ang pamilya ng biktima at ang fraternity tungkol sa insidente. Cardiac arrest due to drug overdose ang sinasabing sanhi ng pagkamatay ng isang 19-year-old student sa isang concert party sa Sinulog Festival sa Cebu City noong Sabado. Batayan sa death certificate ng estudyanteng si Ashley Abad. Bahagi ngayon ng investigasyon ang viral video online kung saan makikita si Ashley na tila mahihimatay na. May mga kasama siyang lalaki na umaalalay sa kanya. Base sa investigasyon, isinugod pa sa ospital si Ashley noong gabing yon pero namatay rin siya kinabukasan. Wala pang opisyal na pahayag ang pamilya Abad pero duda sila na sangkot sa droga si Ashley. Bukas i-autopsy ang labi ng dalaga. Nag-inspeksyon naman ang mga tauhan ng PIDEA sa concert venue para ma-detect kung may party drug na ginamit doon. Hinalay umano ang isang 4-month-old baby ng sarili niyang ama sa Tarlac. Kwento ng ina ng sanggol, nahuli niya ang kanyang live-in partner na may ginagawa sa ari ng kanilang anak. Alas 4 ng madaling araw noong January 6. Tumakas ang mag-ina kasunod niyan at inireklamo ang suspect sa mga pulis. Pero sa ngayon, di na mahanap ang suspect sa kanyang bahay sa Tarlac. Sa ilalim ng Republic Act 8353 o Anti-Rape Law, rape ang pwedeng ikaso sa suspect. Sa Bacoor, Cavite, arestado ang nagpakilalang obispo na si Richard Alcantara matapos mahuli sa surveillance video na bumabatak ng shabu. Inaresto rin ang isa pa niyang kasama. Nakuha sa kanila ang ilang pakete ng shabu at drug paraphernalia. Paliwanag ni Alcantara, gumagamit siya ng shabu para sa research. Wala namang pahayag ang kanyang kasama. Ayon sa pulisya, hindi bahagi ng simbahang Katolika ang religious order na kinabibilangan ni Alcantara. Tuloy na ang planong pagkakaroon ng anak ng mag-asawang sina Ice Segura at Liza Dino. Sabi ni Liza, successful ang pag-harvest sa egg cells ni Ice na kailangan para sa in vitro fertilization. Si Liza ang magsisilbing surrogate mother. Sad news naman mga kapuso, nag-break na ang Korean stars na sina Kai o Kim Jong-in ng grupong EXO at Jennie ng Blackpink. Kinumpirma yan ng management company ng EXO na SM Entertainment. First time naman sa Indonesia ni Miss Universe 2018, Catriona Gray, para mag-shoot ng commercial para sa isa sa official sponsors ng Miss Universe. At para ipakita ang pagtangkilik ni Queen Kat sa kultura doon, sinuot niya ang tradisyonal na nilang tela na batik. Mas mahigpit na batas ang itinutulak ngayon ng MMDA laban sa jaywalkers. Gusto ng ahensya na magkaroon ng record ang mga yan sa NBI. 54% daw kasi ng mga disgrasya sa kalsada ay dulot ng pagja-jaywalk. Anong masasabi niyo mga kapuso? Feel free to comment below. At para sa ibang top stories for the day, visit our website and social media pages. Maraming salamat sa pagsama niyo sa amin via Facebook Live. Ako po si Victoria Tulad. Click that share button now.